Masaya ang araw ni Shuvi nang pumasok siya sa hotel na pinagtrabahuhan niya. Gumaling na kasi ang kanyang itay mula sa sakit sa high blood. Blooming na blooming ah! Yon ang pambati ni Tamara sa kanya habang nakangiti rin ito ng malapad. Walang rason ngayon para magduksa. Kasi, gumaling na ang tatay ko. Makakahinga rin kami sa gastusin. Paliwanag niya sa kaibigan na katrabaho pa. I'm happy for you, my friend. Masayang saad nito, niyakap siya ni Tamara. Pagkatapos ng kanilang yakapan, ay agad na silang nagkanya-kanyang punta sa kanilang trabaho. Lumapit siya sa kanyang head para magtanong kung may room service ba. Pero iba ang sinasabi nito. Shuv, alam mo ba na may bilyonaryo ngayon sa hotel na ito? Tanong nito. Gusto niya sanang isarkastiko ang head, pero baka magalit ito. Pilit siyang ngumiti. Talaga po? Ano po kayang pangalan niya? Tanong naman ni Shuvi. Mahina itong tumawa. Bahal sabihin, kasi medyo controversial. Lihim na napakunot ang noo ni Shuvi. Anong controversial pinagsasabi nito? Gusto niyang isatinig yon. Medyo mainis din kasi siyang nararamdaman para sa head nila. Ang dami nitong utos at minsan pa ay hindi na ito nagtatrabaho. Sobrang yaman nga siguro ng taong yan. Sagot na lamang ni Shuvi para wala silang dead air. Lumingon ito sa kanya ng kaunti, pero mabilis ang itong tumingin agad sa computer. Saglit ang lumipas ay bigla itong bumalik ng tingin kay Shuvi. Shuvi, hindi ako makapaniwala na nag-request ang bilyonaryong ito ng room attendant. Namamangha nitong sambit. Sir Dave, sino po ba talaga ang bilyonaryo na yan? Tanong naman niyang naintriga na talaga. Nakukulitan na rin kasi siya ng lalaking to. Tumingin si Sir Dave sa kanya. Shuvi Cruz, requested attendant. Exclusive only for Dylan. Basa ni Sir Dave sa nakapin na computer. Nalaki naman agad ang mga mata ni Shuvi. Exclusive? Only for me? Totoo po ba yan? Baka nagka-glitch lang po sa record. Gusto pa rin naman niyang manigurado siya. Gayunpaman ay malapat ang ngiting ipinukaw ni Sir Dave sa kanya. Hindi rin niya ito nakitaan ng kahit na anong pagbibiro. Ngayon lang ito nangyayari sa hotel na ito. First billionaire na customer at nagpa-exclusive pa ng room attendant. Sabi nitong hindi makapaniwala. Nasa boses si Sir Dave ang excitement. Ngayon na po ba yan? Tanong pa ni Shuvi. Gulat na gulat si Shuvi sa mga pangyayari ngayon. First time niya magkaroon ng ganitong maging exclusive siya. Oo, dahil may food delivery. Paliwanag naman ito. Sa katunayan ay kinakabahan si Shuvi. Kapangalan kasi ng kanyang ex ang pangalan ng bilyonaryong sinasabi ni Dave sa kanya. Dylan Kalusag ang pangalan niya, Shuvi. Huwag mong kalimutan yan. Sambit ni Sir Dave sa kanya na para bang makakalimutin siyang tao. Kinuha na nga sa kitchen ang trolley na may mga food para sa exclusive nilang customer. Naging kamangha-mangha ang sitwasyong ito para sa kanila kasi medyo hindi kasi sikat ang hotel. Mga putyo-putyo lang ang minsan pang nag-book. Nakakakaba naman to. Sambit ni Shuvi sa sarili habang nasa daan na siya patungo sa room ng lalaking bilyonaryo na kapangalan pa ng ex niya. Kapangalan lang naman niya. Matagal na kasi niyang nakalimutan ng ex niyang sobra siyang sinaktan. Ngunit ngayon, naaalala na naman niya ang mga nangyari noon dahil lamang sa pangalan nito. Nasa harapan na siya ngayon ng room. Nagdadalawang isip siyang kumatok kasi kinakabahan talaga siya. Kumalma ka nga, Shuvi. Kapangalan lang niya. Pakalma niya sa kanyang sarili. Hanggang sa unti-unti na siyang kumatok sa pintuan. Bawat segundong lumilipas ay talagang mas lalong kumabog ng husto ang kanyang dibdib. Bumuntong hininga na muna siya. Room service? Imporma ni Shuvi. Naghintay pa siya ng ilang minuto. Ilang sandali rin ay unti-unting bumukas ang pintuan ng room. At nang bumungad sa kanya ang nasa loob ay wala siyang nagawa kundi ang matuod.
Sa amin ba yan? Tanong ng lalaking bilyonaryo na kapangalan ng kanyang ex. Hindi agad nakasagot si Shuvi. Titig na titig siya sa lalaking nakangiti ngayon. Hinagod niya ito ng tingin, ngunit hindi siya nagkakamali. Hello, sa amin ba yan? Muling tanong nito. Sa puntong yon, talagang pilit na pinapaniwalaan ni Shuvi na hindi ito totoong nangyayari. Ang lalaking kapangalan ng kanyang ex ay mismong ex niya. Shuvi, right? Muling tanong nito. Doon na nakabawi si Shuvi. Sorry po. Nagulat lang po ako sa pagkabukas ng pintuan. Isang malaking kasinungalingan lamang ang kanya sinabi. Mukhang alam pa ni Dylan. Ako nga po, nauutal niya sagot. Sa amin ba yan? Tanong nito ulit. Yes po, sagot naman agad niya. Mas dinig na dinig ni Shuvi ang kanyang puso na sobrang kabog. Pakilagay na lamang yan sa loob, sabi ni Dylan. Tumango siya at nahihiya. Lord, nananaginip lang ba ako? Si Dylan po ito, di ba? Siya di ba po ang ex ko? Pumasok na agad si Shuvi. Walang lingon siya sa kanyang paligid at ang pakilang niya ay mailagay sa lamesa ang mga pagkain. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-aayos ng lamesa ay napahinto siya na may 2 bata ang biglang lumapit sa kanya. Hi, Miss Ganda! Sabi ng babaeng bata. Napalingon siya dito. Nang mabatid din niya ang isa pang bata ay magkamukha ang mga ito. Lalaki at babae. Hi! Bati niya sa mga ito. Hinagod niya ng tingin ang mga bata. Sa minutong yon, alam niyang hindi siya nagkakamali. Anak ang mga ito ni Dylan dahil kamukhang kamukha nito ang mga bata. May mga anak na pala siya. Twins pa talaga. Ito rin ang pangalan namin noon eh. Sabi niya sa kanya sarili. Sabi ni Daddy, ikaw pong attendant namin ngayon. Pwede po niyo ba kaming itour sa buong hotel? Request ng batang lalaki. Hindi niya agad nasagot yun. Kapag ganito mga klaseng customer, wala siyang kawala. Dapat siyang makikiayon. Sure, I will tour you around. Let me finish this one, okay? Sabi niya sa dalawa. Tumango ang mga ito. Agad siyang iniwanan ng mga ito. Gagawin pa yata akong personal na attendant. Pero sige na nga, dahil ang cute niyo, sabi niya sa sarili. Bago niyang balikan ang kanyang inayos, bumali muna siya sa paligid. Dumako ang kanyang tingin kay Dylan na nakaupo sa sofa habang malagkit ang tingin nito sa kanya. Mabilis na lamang siyang bumalik sa pag-aayos ng lamesa. Hindi nga ako nagkakamali, sabi niya sa sarili. Nang matapos din ang kanyang pag-aayos, ay tumingin siya kay Dylan. Aalis na po ako, sir. Please a call if you need some help. Informa niya dito. Hindi man lang tumango si Dylan o sumagot man lang. Yumuko na lamang si Shuvi. Mabuti pa na agad siyang makaalis para hindi na niya ito makita. Wait, Shuvi. Hindi pa man siya makahakbang ay pinigilan na siya nito. Bakit po? Tanong ni Shuvi. Mabilis na lumapit sa kanya si Dylan. Sa paglapit nito, agad na naamoy ni Shuvi ang amoy nitong parati niyang inaamoy noong silang dalawa pa. About us. Noon. Nauutal si Dylan habang sinasabi yon. Alam niya kung ano yon. Ano pong ibig niya sabihin? Maang yan tanong. Mabuti pa na magpanggap siyang hindi niya ito kilala. Ayaw niya makasira ng isang masayang pamilya. Sa tingin niya kasi ay masaya na ngayon si Dylan. May twins na ito at may asawa na wala sa room. Hindi mo ba ako naaalala? Tanong pa ni Dylan. Nihim siyang napakagat ng kanyang labi. Pinilit niya ang sariling hindi bumigay. Ngayon lang po yata tayo nagkakilala. Pagsisinungaling ni Shuvi. Masakit sabihin ang bagay ni iyon kahit ang totoo ay kilalang kilala niya ang lalaking ito. Sorry. Akala ko kasi ikaw yung babaeng kilala ko noon na bigla na lamang akong iniwan. Wika nito.
Naikuyom ni Shuvi ang kanyang kamao. Isa na lang siguro ay bibigay na siya. She tried to calm herself. Sige po, alis na po ako. Tawagan niyo na lang po kami. Paalam ni Shuvi. Nagmadali na siyang umalis. Hindi niya agad ibinalik sa kitchen ang trolley. Bagkus ay dumiretso siya sa banyo. Agad siyang pumasok sa cubicle at doon siya umiyak na umiyak. Pwisit ka, Dylan. Bakit nagpakita ka pa sa akin? Galit niya sambit. Pinunasan niya ang mga luhang patuloy na umaagos. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin siya makamove on. Hanggang ngayon, nasaktan pa rin siya sa naging desisyon niya. Bakit ngayon pa talaga? Galit pa niyang tanong kapag Kwan ay pumasok na maingay na babae. Pamilyar sa kanya ang mga boses nito. Nakita mo ba si Sir Dylan kanina? Diyos ko! Para siyang Greek god na dumating dito para magpa-impress. Kinilig ang boses si Tamara. Oo nga eh. Ang swerte ni Shuvi kasi siya ang napiling exclusive attendant. Kinilig naman na segunda ni Sharon. Pinakalma na lamang ni Shuvi ang kanyang sarili. Pero alam mo pa, single dad daw si Sir Dylan. 5 taon na rin niyang hinahanap ang babaeng ina ng kanyang mga anak, sambit ni Sharon. Dahil sa sinabi ni Sharon, ay napabuka si Shuvi ng kanyang pintuan. Nagulat ang dalawa sa nakita nila. Masakit ang tiyan ko. May gamot pa kayo dyan? Tanong niya sa dalawa. Ginawa niya ito para naman mahinto na sa pagchismis ang dalawa tungkol kay Dylan. Ayaw niyang makarinig ng kung ano-ano sa mga bagay na tungkol dito. May gamot ako, Shuvi. Wait, kunin ko lang sa bag ko. Sagot naman ni Tamara. Nagulat pa rin. Agad naman siyang binigyan nito ng gamot. Kapag Kwan ay lumapit siya sa dalawa. Pwede niyo ba akong palitan na mag-attendant kay Sir Dylan? Masama talagang tiyan ko ngayon. Pagsisinungaling ni Shuvi. Nagtinginan ang dalawa para napakunot ang mga mukha ng mga ito. Hindi pwede, Shuv. Inumin mo na lang ang gamot na yan. Hindi naman siguro pala utos ang gwapong customer na yon. Kinilig na sabi ni Sharon. Napangiwi na lamang si Shuvi. Wala nga siguro siyang takas ngayon. Shit na malagkit. I am dumb. Mura niya sa kanya sarili. Kung pwede lang sana, Eddie, nag-uunahan kami ni Sharon. Pero ang swerte mo, Sambit ni Tamara na magsisimula na naman magchismis. Sige na, alis na ako. Paalam niya sa dalawa na nagmamadali. Nang nasa labas na siya ay agad na niyang hinila ang trolley papunta sa kusina. Sa kanyang pagbalik, napahinto siya na makita niya si Dylan kasama ang dalawa nitong mga anak. Totoo kaya yung narinig ko kanina sa banyo? Tanong ni Shuvi sa ere. Wala rin naman kasing kasamang babae si Dylan kapag Kwan ay nagtago siya. Maliban niya ay ayaw niya magtagpo talaga ang kanilang landas. Hiningal pa si Shuvi pero may naramdaman siyang presensya sa kanyang likuran. Shuvi, may pinagtataguan ka ba? Agad na kinabahan si Shuvi dahil ang head nila yun. Sir Dave, banggit ni Shuvi habang nauutal. Wala po. Nagpapahinga lang po ako. Pagsisinungaling niya. Mabuti naman. Akala ko kasi ay may pinagtataguan ka. Umalis ka na dyan. Utos ito. Sorry po. Aalis na po ako. Paalam niya dito. Kahit makatagpo niya si Dylan at ang mga anak nito ay lumakad na lamang siyang nakayuko. Miss Shuvi, sambit ni Dylan nang hindi pa man siya makalapit sa mga ito. Tumingin naman siya at matamis na ngumiti kahit pilit lang ang mga yon. Po? Tanong niya agad. Can you tour us here? Tanong ni Dylan. Lumingon si Shuvi sa dalawang bata na nakangiting nagkatingin sa kanya. Miss Ganda, pwede pa? Gusto namin kasi maglakad dito. Sambit pa ng batang babae. Wala naman siyang pagpipilian. Sure, ako ang bahala sa inyo. Pilitan talaga ang enthusiasm ni Shuvi. Yay!
Masayang sabi ng lalaki at babaeng bata. Bahagyang tumingin si Shuvi kay Dylan. Kapag Kwan ay ngumiti ito sa kanya, agad niyang inilayo ang kanyang paningin. Please, this way po, imporma niya. Naglakad na siya at alam niyang nakasunod sa kanya ang mga ito. Naiilang nga si Shuvi kasi sigurado siyang titig na titig sa kanya si Dylan. At hindi pa man sila makalayo ay biglang nagsalita si Dylan. Matagal ka na bang nagtatrabaho dito, Shuvi? Tanong nito sa mahinahong boses. Bakit pa siya makipag-usap sa akin? Gusto niyang isaboses yun. Hindi agad makalingon si Shuvi dahil ayaw niyang lingunin ang ex niyang balahura. Sinaktan siya nito at wala itong karapatan na umasal na parang wala lang nangyari. Shuvi, hanggang ngayon ba ay galit ka pa sa akin? Dahil sa tanong na yun ni Dylan ay napahinto si Shuvi. Nananadya bang lalaking to? Tanong niya yun sa sarili. Unti-unti niyang tinignan si Dylan habang peke lamang ang ngiti. May respeto pa rin siya dito dahil customer nila ito. Wala po akong alam na tinatanong niyo po. Saan niyo po ba gustong pumunta? We have a big hall, swimming pool sa itaas, at marami pang iba. She tried to be calm. Inilayo na lang din niya ang usapan para wala ng problema. Miss Ganda, punta tayo sa swimming pool. Nasa itaas po ba yun ang hotel? Sabi ng batang lalaki. Pinilit ni Shuvi ang ngumiti ng walang kasamang pait. Sure, halina kayo. Nasa tapat na tayo ng elevator. Imporma naman ni Shuvi. They acted as if they were not used to it. Sambit bigla ni Dylan. Hindi pinansin ni Shuvi si Dylan. Na makapasok na sila sa loob ng elevator, ay agad na bumaling ang atensyon ni Shuvi sa cute na babaeng anak ni Dylan. Ang cute mo naman? Anong pangalan mo? Tuon niya sa cute na batang babae. Alicia pong pangalan ko. Kayo po, ano pong pangalan niyo? Tanong naman nito. Napakagat si Shuvi ng kanyang labi. Kung makikita pa niya ng matagal ang mga batang ito, ay baka hindi niya mapigilan ng kanyang mga luha. Shuvi ang pangalan ko, sagot ni Shuvi. Bahagya niyang tinignan si Dylan na nakatitig din pala sa kanila. Naiilang talaga si Shuvi. At ikaw naman, cute boy? Baling naman ni Shuvi. She wanted to know their names. Wala siyang pakialam kung ano ang iisipin ni Dylan, basta malaman lang niya ang pangalan ng mga ito ay ayos na sa kanya. Alisayo pong pangalan ko po. Sagot naman nitong nakangiti. Bahagyang napabuntong hininga si Shuvi. Napakagat siya ng labi ulit. Kapag Kwan ay agad na tumayo siya ng maayos at tumingin kay Dylan kahit medyo naiilang siya. Ngumiti si Dylan na para may alam ito sa kanyang iniisip. Mabuti naman po, ay pinalaki mo silang may magandang kalooban. Sabi niya dito, lumapad palalo ang pangiti ni Dylan. Sa pagbukas ng elevator ay hindi na nakasagot si Dylan kasi kusa nang lumabas si Shuvi. Pagkatapos ng kanilang tour, ay agad na tinungo ni Shuvi ang banyo, hindi para magbawas siya, kundi para umiyak siya. Bakit hindi sinabi sa akin ni Dylan na anak ko ang mga yun? Tanong ni Shuvi yun habang nakasandal siya sa pader ng cubicle. Nag-uumpapaw ang kanyang mga luha, lalo pa at hindi siya kilala ng kanyang mga anak. Nakumpirma niya iyon dahil sa yon ang gustong pangalan ni Shuvi sa magiging anak nila. Noong sila pa kasi, nagplano sila agad na magkaanak. Sayang lang na hindi ako kilala ng mga anak ko. Sambit pa niya, nagpuna siya ng kanyang mga luha. Muling bumalik sa alaala ni Shuvi ang mga nangyari noon. 5 taon na kasi ang nakalipas noong sinaktan siya ni Dylan. It turned out na hindi gusto ng mga magulang ni Dylan na si Shuvi ang magpapalaki ng mga bata. It happened because of a one-night stand. Kasalanan niya rin ang nangyari. Bakit pa ba nagpakita siya sa akin dito? Inis siyang tanong sa ere. Ilang minuto ang lumipas ay nakabawi na si Shuvi. Mabilis siyang umalis sa banyo at tinungo niya ang front desk. How's the tour?
Nakangiting tanong ng head nilang si Dave. Ngumiti siya dito kahit wala siyang gana. Ayos lang po. Satisfy the customer's expectations, Shuvi. Malay mo, magbigay na malaking tip sa iyo. Paliwanag nito. Sa puntong yun, hindi nga alam kung nagmamagandang loob din ba ito sa kanya o inaasar siya. Medyo maganda kasi ang pananalita ni Dave. I will do my best. Sagot naman niyang pilit pa rin nakangiti. Speaking of best, pumunta ka ngayon sa room nila para ihatid ang snacks. Komplementary nila yon. Paliwanag nito. Lihim na napangiwi si Shuvi. Ang malas ko talaga ngayong araw. Akala ko pa naman ay maganda lang ang mararanasan ko. Twisted Dylan talaga. Gusto niyang ipagsigawan ang mga nasa isip. Copy, Sir Dave. Sagot na lamang ni Shuvi. Mabilis siyang umalis at pumunta na sa kitchen para makuha ang mga food na i-deliver niya sa room ni Dylan. Baka nananadya talagang lalaking yun. Giit niyang inis sa sarili. Ilang sandali pa ay nasa hallway na si Shuvi. Panay naman ang kanyang reklamo sa sarili kasi nga ay wala siyang takas kasi makikita na naman niya si Dylan. Habang malapit na siya sa room, ay natigil siya nang biglang may kumalapit sa kanya. Ay shit! Mura ni Shuvi habang nagulat. Napangiti si Dylan. Problema mo. Hasik niya agad pero agad nanlaki ang kanyang mga mata na mapagtantong customer pala niya si Dylan. Sorry kung nagulat kita. Malalim ang boses ito. Napabuntong hininga na lamang si Shuvi. Papasok na ako sa room niyo. Ilalagay ko lang ang pagkain niyo para makaalis sa agad ako. Tatalikuran na sana niya si Dylan ay napahawak ito sa kanyang braso. Teka lang, Shuvi. I'm sorry for what I done to you. Sampit nito sa mahinahong boses. Kumunot ang noo ni Shuvi. Hindi mawari ni Shuvi kung para saan ang paghingi nito ng kapatawaran. Ito na ay para sa pagkagulat o para sa nakaraan nila. 5 taon na ang lumipas, Shuvi. Gusto kong malaman mo na sobra ako nagsisisi sa ginawa ko sa'yo. Paliwanag pa ni Dylan. Hindi agad nakasagot si Shuvi dahil wala sa isip niya na kayang dalhin ni Dylan ang kanilang nakaraan o baka ay hindi ito makatulog dahil sa guilty na nararamdaman sa loob na maraming taon. Wala akong maintindihan sa mga sinasabi mo. Pagsisinungaling niya. Nalaki naman ang mga mata ni Dylan na parang hindi makapaniwala. Huwag ka na magmaang-maangan pa, Shuvi. I mean it. Gusto kong humingi sa'yo ng kapatawaran. Paliwanag pa nito. Bumuntong hininga si Shuvi. Tapos na yun, Dylan. Wala kang dapat ihingi ng kapatawaran. Kasi matagal na yun. But I came here to see you again. Sambit nito na siyang ikinatigil ni Shuvi ng husto. Sa puntong yon, ang kanyang puso ay talagang malakas na dumadagundong. Hindi niya alam kung ano ang kanyang dapat na sagot sa sinabi ni Dylan. He came to see her again. Sa isip ni Shuvi, baka pinaglalaruan lang siya nito katulad ng dati. Nagbibiro ka lang, Dylan. Huwag mo na akong hawakan kasi ilalagay ko na ito sa loob. Pilit niyang pag-iba ng usapan. Ngunit hindi man lang siya sinunod ni Dylan. Ano ba? Naiinis ang sita ni Shuvi. Dahil doon ay agad siya nitong binitiwan. I'm sorry. Sa isip ni Shuvi, kahit pa siguro madaming marinig na sorry si Shuvi galing kay Dylan, hindi na niya ito mapapatawad. Mabilis na siyang pumasok sa loob para matapos na ang kanyang trabaho. Isang linggo na hindi mawala sa isipan ni Shuvi ang nangyari sa hotel na kanyang pinagtrabahuhan. Bumalik si Dylan para muling gulihin ang kanyang buhay at kasama pa nito ang mga anak nila na akala niya ay hindi na niya makikita pa. Shuvi, para Semana Santa yata yung mukha mo ah. Sita sa kanya ni Dave. Agad siya napalingon dito. Sorry po. Mainiisip lang po ako. At tungkol saan naman yan? Pag-usisa nito, lihim siyang napangiwi. Kahit talaga minsan ay pakialamero ang lalaking to. Tungkol lang po ito sa aking papa po.
Pagsisinungaling ni Shuvi kahit si Dylan at ang anak nila naman talaga ang bumabagabag sa kanya. Hindi pa rin ba gumagaling ang papa mo? Nagulat si Shuvi sa naging boses ni Sir Dave niya. Para bang nakikisimpatya ito sa kanya. Tumango na lamang si Shuvi dahil ayaw na niyang magpaliwanag pa. Narinig naman niya ang pagkabuntong hininga ni Dave. Kung kailangan mo na tulong, Shuvi, nandito lang naman ako. Sa simpleng ngumiti si Shuvi. Ayos lang po, sir. I mean it, Shuvi. Kung gusto mo ng pera agad-agad, sabihin mo lang. Giit pa nito. Nag-guilty tuloy si Shuvi na nagsinungaling siya. Baka kung ano pa ang kanyang maisip at tanggapin ang offer nito. Salamat po. Ang bait niyo talaga. Pero ayos lang po. Malalagpasan ko ito. Paliwanag na lamang niya. Tumango naman si Sir Dave niya. Sandali pa ay biglang napalingon si Shuvi sa isang lalaking papasok pa lamang ng loob ng hotel. Hinagod niya ito ng tingin at ang mapagtanto kung sino ito ay agad na kumabog na mabilis ang kanyang puso. Dylan, mahina niyang banggit sa pangalan nito. Bumaling din ang mga mata ni Dylan kung nasaan siya ngayon, kaya ang kanyang puso ay parang nagwawala. Galit man siya sa lalaking ito, hindi niya mawari kung bakit, na lamang kung ganoon siya makariak. Pumalik na naman ang bilyonaryong customer natin. Sa tingin ko ay may nagustuhan yan dito. Pulong ni Sir Dave sa kanya. Umasim naman ang mukha ni Shuvi. Ayaw niya kasing makita pa ito ulit. Good morning, sir. How can I help you today? Magandang bungad ni Sir Dave dito. Nasa harapan na nila ito. May pagkakataon na titig ni Shuvi si Dylan dahil busy ito sa pakikipag-usap kay Sir Dave. Ang gwapo pa rin talaga niya. Kahit matagal na ang panahon na nai-inlove pa ako sa kanya. Sabi ni Shuvi sa kanyang sarili. Mabilis niyang inilayo ang kanyang paningin ng saglit na tumingin sa kanya si Dylan. Nakangiti pa ito kapag kuwan mabilis na tumayo si Shuvi para umalis na sana. Pero bigla rin siyang tinawag ni Sir Dave. Shuvi, kindly assist Mr. Kalunsag. Nasa room 99 siya at ikaw ang maghahatid sa kanya. Imporma ni Sir Dave sa kanya. Lihim siyang napangiwi. Ano bang problema ng lalaking ito? At ako pa talaga? Pero sa kanyang nakikita, wala naman kasi siyang nakikitang isang hotel attendant na nasa paligid. Siya lang nag-available. Miss Shuvi, ayos ka lang ba? Sita ni Sir Dave. Nabalik naman siya sa tamang wisyo. Sorry po. Mukha ang dami yata niyang iniisip. Biglang sambit ni Dylan. Nanlaki ang mga mata ni Sir Dave na matignan ni Shuvi ito. Talagang gulat na gulat si Shuvi sa inasal ni Dylan. Sira pang lalaking to? Pinapahiya niya ako sa aking head. Inis niyang sambit sa sarili. Mr. Kalunsag, sumunod na po kayo sa akin. Sambit ni Shuvi na medyo may pagkainis ang boses. Sana lang ay hindi yun napansin ni Sir Dave. Lumakad na lamang si Shuvi kasi nahihiya na siya. At ang medyo malayo na sila, ay hinarap na niya si Dylan. Bakit ka pa bumalik dito? Ha? Galit ang tanong dito. Huminto naman si Dylan at umaktong nagulat ito. Bakit? Bawal bang bumalik dito? Umuspong sa katawan ni Shuvi ang inis. Iniisip niya kasing nananadya ito. Huwag ka nagmagmaang-maangan, Dylan. Gusto mo lang yata kong inisin eh. Pabagsak niyang sapi. Napangiti naman si Dylan nang nakakaloko na mas lalong ikinainis si Shuvi. Baka nagkamali lang siya ng iniisip. Pinagsasabi mo ba? May meeting ako ngayon dito with a potential client. Paliwanag nito. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Shuvi. Mukhang namula yata agad ang kanyang pisngi. Shuvi, kung ano-ano na lang kasi ang iniisip mo. Galit ang sita sa sarili. At para maiwasan niya ang kahihiyan, ay agad nang tinalikuran si Dylan. Nagmadali na lamang siyang naglakad papunta sa room nito. Ilang minuto ang lumipas ay nasa harapan na sila ng room 99. Aalis na rin sana siya nang pinigilan siya ni Dylan.
galit ka pa sa akin, Shuvi. Babawi ako sa'yo. Sana ay mapatawad mo na ako. Sabit nito, narinig niya ang pagsirado ng pintuan. Naiwas si Shuvi na hindi agad makagalaw dahil sa mga sinabi ni Dylan. Kumuyom ang kanyang kamao. Gusto niya suntukin ito, pero may natitira pang tamang pag-iisip si Shuvi. Buwisit talagang lalaking yun, bulong niya. Na makabawi na siya ay agad niyang nilisanan ang room na yun. Bumalik siya sa front desk. Parang balisa si Shuvi dahil sa naranasan. Wala na bang inuutos si Sir Dylan? Tanong ni Shuvi kay Sir Dave kasi gusto rin niyang matapos ang araw na ito. Parang gusto mo na yata makita agad ang customer natin. Excited ka ba? Iyon ang sagot ni Sir Dave na para bang inaasar siya. Lihim na napangiwi si Shuvi. Hindi naman manhid si Shuvi. May gusto kasi sa kanya si Sir Dave kaya medyo nararamdaman niyang nagsaselos ito. Alam niya yon kasi narinig niya yon sa kanyang ibang kasamahan. Wala naman po. Gusto ko lang, mas masatisfy ko ang customer na yon. Sagot ni Shuvi kapag kwan. Titig na titig sa kanya si Sir Dave. Ang sarap namang asalin ng lalaking to. Ilang minuto pa ang lumipas ay nilapitan siya ni Tamara. Nakangiti ito habang unti-unting lumapit. Shuv! Nabasa mo na ba ang trending ngayon sa social media? Nakangiting tanong ni Tamara. Bahagyang kumunot ang noo ni Shuvi. Ano na namang chismis yan ha, Tam? Taka niyang tanong pero naintriga rin naman siya. Mas talong lumapat ang ngiti ni Tamara. Hindi ko alam kung tungkol ba talaga ito sa'yo, pero medyo may connect kasi talaga sa'yo ang article na ito. Kaya gusto kong mabasa mo ito. Lumingon si Shuvi kay Sir Dave na busy na ngayon sa harapan ng computer. Nilapitan niya si Tamara at hinawakan ang braso nito. Hinilang niya ito sa may hindi kalayuan. Tungkol saan ba yan? Tanong niyang may pag-usisa. Tungkol kay Dylan Kalunsag at sa'yo, banggit nito. Kunot na kunot ang noo ni Shuvi. Kumibot-kibot ang kanyang labi. Agad niyang kinuha ang cellphone ni Tamara nang inilahad na nito. Basahin mo, tiyak ako na ikaw ang babae tinutukoy dyan. Sambit pa ni Tamara na para bang siguradong si Shuvi nga ang babae sa artikulo. Hanggang sa natapos na ni Shuvi ang artikulo ay napatitig na lamang siya sa kawalan. Hindi siya nagkakamali. Siya nga ang tinutukoy nito. Shuv, kaano-ano mo ba ang guest natin? Parang isang pulis sa tanong ni Tamara. Magsasalita na sana si Shuvi ay biglang lumapit sa kanila si Sir Dave. Pwede ko bang malaman ang pinag-uusapan ninyo? Tanong nito. Sa puntong yon ay kinabahan si Shuvi. Kapag kwan ay biglang humarap si Tamara sa kanilang head. May sinasabi lang po akong importante kay Shuvi. Na mali kasi ang name tag niya. Pagsisinungaling nito. Napako naman ang tingin ni Sir Dave sa may dibdib niya kung saan nakapin ang name tag. Tumingin naman agad si Shuvi doon. Sorry po. Ngayon ko lang napansin na baliktad pala. Paliwanag niya na noon lang din niya napagtanto na baliktad pala talaga ito. Mabuti na lang talaga ay napansin naman ni Tamara. Okay. Akala ko kasi nagchichismisan lang kayo dito. Informan ni Sir Dave. Ay, hindi po namin yung gagawin sa oras ng trabaho. Sagot naman ni Tamara. Hanggang sa umalis na si Sir Dave at napangiwing napatingin si Tamara sa kanya. Pwisi talaga ang head na yan no? Natatawang bulong ni Tamara. Kinurot na lamang ni Shuvi ang tagiliran ni Tamara. Mapapahamak pa sila kung mananatili sila sa isang lugar. Bumalik ka nga doon, sita niya dito. Naiwan si Shuvi na iniisip ang mga nabasa. Mas lumalalim tuloy ang dahilan ni Shuvi para mag-research siya kung ano na ang ginagawa ni Dylan ngayon sa buhay. Gayunpaman ay natatakot siya sa mga nabasa na baka ay hindi lang yun ang mangyayari. Bakit pa kasi nagpakitang lalaking sa akin after all these years? Inis niyang tanong sa sarili. Napabuntong hininga na lamang si Shuvi. Saglit din ay pinakalma niya ang kanyang sarili para makapagtrabaho siya ng maayos.
Aalis na sana siya sa kanyang pinagtatayuan ay bigla siya napatigil na maramdamang nasa likuran niya ang isang lalaking ayaw na sana niyang makita pa. Shuvi. Sambit ni Dylan sa kanyang pangalan. Napangiwi si Shuvi. Unti-unti niyang ibinaling ang kanyang sarili. Ano pong kailangan niyo? Tanong ni Shuvi in a professional way. Trabaho niya pa rin nang bigyan ng magandang serbisyo ang guest sila. Sa pagkakataong yun, titig na titig si Shuvi dito. Mas lalo pa yatang gumapo si Dylan sa kanyang paningin. Free ka ba mamayang gabi? Diretsong tanong nito. Kumunot agad ang noo ni Shuvi. Hindi makapaniwala si Shuvi na madali lang pala para kay Dylan ang lahat. May gagawin pa ako sa bahay namin, Sir Dylan. Pagsisinungaling ni Shuvi. Nagsisinungaling ka lang eh. Giit ni Dylan na hindi naniniwala sa kanya. She could not believe him. Talaga bang makapal ang mukha nito? I'm not lying to you, Mr. Kalunsag. Inis siyang sambit. Narinig niya ang mahinang pagbuntong hininga ni Dylan. Okay, I know you are still angry. Gusto ko lang talagang bumawi sa mga kasalanan na gawa ko sa iyo noon. Ayaw mo ba yun? Nilingon na muna ni Shuvi si Sir Dave. Nakatingin ito sa kanya na para bang minimeasure ang kanyang buong buhay. Wala siyang ibang naisip kundi ang hilahin si Dylan palayo doon para makapag-usap sila na maayos. Don't push your luck, Dylan. Wag mo kong galitin. Hindi ibig sabihin na matagal na ang lahat ay parang wala lang ang mga yun. Galit na talaga si Shuvi. Ngunit hindi man lang niya nakitaan ng kahit na anong pagkagulat o pagkatakot si Dylan. Mas lalo tuloy siyang nainis. Ano bang gagawin ko para mapatawad mo ko? Tanong ni Dylan. She could not really believe him. Wala kang ibang gagawin kundi ang lumayo sa akin. Huwag mo kong kausapin na parang matagal na tayong magkilala. We are over. Let us be stranger. Sambit niyang diretso. Dahil sa kanya sinabi ay hindi agad nakasalita si Dylan. Nasasaktan din naman si Shuvi sa kanya mga sinabi. May natitira pa rin naman lungkot sa kanyang puso at pag-unawa. Ayaw mo bang balikan ang mga anak mo, Shuvi? Dahil sa tanong ni Dylan ay siya naman itong natigilan. He brought it up. Kumabog ang puso ni Shuvi ng kay bilis. Ngayon, kumpirmadong na talaga niyang sa kanya talaga ang mga yon. At hindi lang mirage sa kanyang isipan na may anak sila. Masakit para sa akin ang ginawa ng mga magulang mo, Dylan. Galit na galit ako sa inyo. At lalo na sa iyo. Sana maramdaman mo ang nararamdaman ko ngayon. Singhal niya dito. Hindi na niya hinintay pang maisasagot si Dylan bagkus mabilis si itong tinalikuran. 3 araw na ang nakalipas sang hindi mawala sa isipan ni Shuvi ang mga sinabi ni Dylan. Nabasa na niya din ang iba pang artikulo na tungkol sa kanyang koneksyon sa pamilya na mayroon si Dylan. 3 araw kang trending sa social media. Bulong ni Tamara sa kanya nang tumabi ito sa kanya. Nasa loob sila ngayon ng banyo. Nilingon niya ito sa refleksyon ng salamin. I don't like it. Lahat na lang ay pinag-usapan ako. Dahil talaga yung kay Dylan eh. Inis niyang sambit. Napangiwi naman si Tamara. I really don't get you, Shuv. Guwapo, mayaman at matalino si Dylan. Hinahanap ka niya kasi may nakaraan kayo. At may anak kayo. Saan ka pa? Yun ang parati niyang naririnig. Ang gusto lang ni Shuvi sa mga sinabi ni Tamara ay may anak si Shuvi. Sa ngayon, wala pa siyang kaya para kunin niya ang mga anak. Kung alam niya lang ang ginawa ng pamilyang Kalunsag sa akin, ay maiintindihan mo ko, Tam. Paliwanag naman niya. She retouched herself. Naglagay siya ng lipstick. Sabihin mo na lang kasi sa akin, giit ni Tamara. Tinignan niya ulit ito sa salamin. I can't, Tam. Kahit pamilya ko nga ay hindi alam ang totoo. Really? Hindi makapaniwala nitong tanong. Tumango siya. Ang alam lang ng pamilya ni Shuvi na naghiwalay sila ni Dylan
Hindi alam ng mga ito na may mas malalim pa siyang dahilan at ayaw niyang isiwalat yun sa kahit na sino. Mahirap para sa akin, pero kinaya ko. Paliwanag pa ni Shuvi. Napakagat na laman ng labi si Shuvi. Ilang sandali lang din ay bigla siyang niyakap ni Tamara. Doon na bumuhos ang luha ni Shuvi. I'm sorry for what you had experienced, Shuv. Sorry din na medyo insensitive ako. Paghingi nito ng kapatawaran, napangiti si Shuvi. Hindi naman siya na-hurt sa mga sinasabi ni Tamara. Hindi lang talaga nito alam ang tungkol doon. Ayos lang naman, Tamara. Tsaka, napag-isipan ko na hindi ko naman talaga pwedeng ikip-kipin ng maraming taon ang tungkol sa bagay na iyon. Paliwanag pa niya. Kumalas na sa yakapan nilang dalawa si Tamara. Kung ano man ang dinulot ni Dylan sa'yo, sana pagsisihan niya. Wika pa nito. Ngumiti na lamang siya. Pagkatapos silang mag-ayos ay umalis na sila sa banyo. Tinungo na rin ni Shuvi ang room ni Dylan na sabihin ni Sir Dave na maghatid siya doon ng complimentary wine. Ito na naman tayo. Sambit ni Shuvi sa kanyang sarili. Kakatok na sana siya sa pintuan ay hindi pa man niya iyon nagawa ay bigla itong pumukas. Shuvi, ginulat mo naman ako. Ano palang kailangan mo? Tanong ni Dylan na medyo nagulat. 3 araw na rin itong nasa hotel. Ginawa pa yatang bahay ang room nito. At saka, naiinis si Shuvi kasi mukhang nagsisinungaling na si Dylan sa kanya tungkol sa may kamiting ito. I'm here to deliver the complimentary wine. Imporma agad ni Shuvi na halata naman sa kanyang boses na parang nagmamadali siya. Kinatitigan siya nito. Tama-tama. Halika sa loob. Inumin natin yan. Napabuntong hininga si Shuvi. Dylan, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? 3 araw mo lang ako iniinis eh. Pilit ka sumisiksik sa akin. Galit niyang sabi. Hindi naman siya bobo para hindi mapansin yun, kaya dahil sa kanyang mga sinabi ay ngumiti si Dylan. Akala ko, hindi mo pa napansin. Sagot nito. At talagang proud pa siya tungkol dun? Tanong niya sa kanyang sarili. Hindi kita titigilan, Shuvi, hanggat hindi ka bumalik sa buhay ko. Muling pagsasalita nito. Are you out of your mind? Inis ang tanong. Nakibit ng balikat si Dylan. Oo. Baliw na nga siguro ako sa'yo. Kasi sa loob pa naman ng mahabang panahon, ay ikaw pa rin ang iniisip ko. At minahal ko na sobra. Natigilan si Shuvi. Naikuyom niya ang kanyang kamao. Binibiro na talaga siya ng lalaking nito. Alam mo, Dylan, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip mo. Matagal naman na tayo nagkalayo. Humanap ka na lang ng bago. Tapos naman na tayo noon pa. Wala naman tayong babalikan. Singhal niya dito. Hindi agad nakasagot si Dylan, bagkus ay bumuntong hininga ito. Huwag mo nang dagdagan ang sakit na dinulot mo noon sa akin, Dylan. Dagdag pa ni Shuvi. Dahil maluwag naman ang pintuan, ay agad siyang pumasok para mailagay na niya ang complimentary wine. Ngunit sa kanyang pagpasok ay natigilan siya nang makita ang kambal. Narinig pa nila ang mga pag-uusap namin? Tanong niya sa kanyang sarili. Na makabawi siya sa shock ay agad niyang nilagay sa lamesa ang complimentary wine. Aalis na sana siya ay biglang nagsalita si Eliseo. Miss Ganda, sabi ni Daddy sa amin ay ikaw daw ang tunay naming mommy. Sabi nito. Kumabog na mabilis ang puso ni Shuvi. Lumingon siya kay Dylan na nakatingin na pala sa kanya. Hindi niya pwedeng lingunin si Eliseo. Hindi siya pwedeng aamin. Alam na nila ang tungkol sa lahat. They want you to be with them. Let's make it right, Shuvi. Mahinahon ang boses si Dylan. Sa pagkakataong yun, hindi na napigilan ni Shuvi ang kanyang mga luha. Dumaloy ang mga ito. Hindi siya makapagsalita. Na makabawi siya ay agad siyang umalis. I want you back, Shuvi.
Sambit ni Dylan nang madaanan niya ito. Mabilis siyang umalis. Sa minutong yun, maghalong galit at lungkot ang kanyang nararamdaman. Dahil hindi na niya maintindihan ng kanyang emosyon, ay umalis siya sa hotel. Umuwi siya. Dylan, dahil sa iyo ay 5 taon ako nagdusa. Sambit niya sa sarili. Nang nasa bahay na siya, ay nagulat pa ang kanyang tatay kung bakit maaga siyang umuwi. Nagsinungaling na lamang siya. Pumasok siya sa kanyang kwarto at umiyak na umiyak. Bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Ang sakit na dinulot ni Dylan. 1 linggo ang lumipas na hindi na niya nakita si Dylan sa hotel. Mabuti naman na wala na ito kasi hindi talaga siya mapakali. Shuvi, may papagawa pala ako sa'yo. Ihatid mo nga itong complimentary food ang guest natin sa room 21. Bilisan mo ha, kasi need na ng guest. Imporma ni Sir Dave sa kanya kahit kakalapit lang niya. Umaga pa kasi at kakapasok pa lang niya sa trabaho. Sige po sir, sagot naman niya. Pero hindi pa man siya makalayo ay bigla siya nitong tinawag ulit. Shuv, wait! Tigil nito. Agad siyang lumingon at bumalik sa harapan nito. Bakit po? Ngumiti si Sir Dave na para bang nanalo ito sa loto. Titig na titig ito sa kanya sa puntong yon. Nailang tuloy si Shuvi. Maibibigay kasi ako sa'yo. Sana magustuhan mo. Imporma nito. Bahagyang nagulat si Shuvi kasi ito ang unang beses na maibibigay sa kanya si Sir Dave. Talaga po ba? Ano po pala yun? Surpresa naman yung tanong. Mas lalong lumapat ang ngiti ni Sir Dave hanggang sa may kinuha na ito sa tabi nito. At nang makita ni Shuvi iyon, ay napangiti siya. Chocolates. I know you like them much. Galing yan sa Canada. Bigay ng kapatid ko pero ibibigay ko rin sa'yo kasi alam ko na may gusto ka sa chocolates. Paliwanag nitong kinakabahan. Kapag chocolate na ang pag-uusapan, hindi na magdadalawang isip si Shuvi na tanggapin ito. Wow naman, sir. Nakakahiya. Pero hindi ko po ito sasayangin kasi I really like chocolate. Maraming salamat po. Masaya niyang pasasalamat. Sa puntong yun, kitang-kita niya ang kasiyahan ni Dave. I'm happy na nagustuhan mo talaga yan. Sabik pa ni Sir Dave. Tumango si Shuvi. Nagpaalam na siya dito, pero nang nasa hallway na siya papunta sa kitchen para kunin ang complimentary food, ay natigilan siya na may biglang nagsalita sa kanyang likuran. Shuvi. Sabit ito sa kanyang pangalan. Naipikit ni Shuvi ang mga mata. Alam niya kung kaninong boses yun. Dylan. Nauutal si Shuvi habang sinasabi ang pangalan nito. Anong kailangan mo? Di ba sinabi ko na sa'yo na huwag ka na magpakita sa akin? Parang nananadya ka talaga eh. Kausapin mo naman ako, Shuvi. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Kahit ngayon lang ay makinig ka sa akin. Paliwanag nito sa boses sa para bang may pinagdadaanan. Napalingon si Shuvi agad. Hindi na sana siya lumapit pa sa lalaking ito. This is my last time na sasabihin ko, Dylan. Hindi ako babalik sa piling mo. Kung gusto mong may makilalang ina ang mga anak natin, siguro tama na humanap ka na lamang ng ibang babae. Huwag mo nang ipilit pa sa akin ang gusto mo. Paliwanag naman niyang naiinis. Kahit masakit para kay Shuvi ang sinabing yun, ay gagawin na lamang niya. Kahit gusto niya maging ina sa kambal, ay ilalayo na lamang niya ang kanya sarili. Masyado siyang nasaktan ni Dylan. Huwag mo na akong guluhin pa, Dylan! Muli niyang hasik. Ilang beses pa siyang nakahakbang ay nagsalita na naman si Dylan. Kailangan ka ni alis sa'yo, Shuvi. Nasa ICU siya ngayon. Kailangan niya ng blood donor. Humanap naman na ang hospital ng dugo pero walang stock para sa AB+ na type of blood. Alam ko na ikaw ang compatible sa anak natin. Alam ko ang type ng dugo mo. Mahabang pagsasalita ni Dylan. Natigilan na naman si Shuvi.
Sa minutong yun ay hindi siya nagdalawang isip na lumingon dito. Hindi ka ba nagsisinungaling, Dylan? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? May diin ang kanyang pagsasalita. Tumango si Dylan. Ayaw kong biglain kita. Nagsasabi ako ng totoo, Shuvie. Kailangan ka ng anak mo. May dengue siya. Dalhin mo ako sa ospital, Dylan. Bilisan natin! May pag-aalalang sambit niya. Agad na nilang tinungo ang ospital. Kinakabahan si Shuvie na baka ay mawala sa kanya ang anak. Ayaw niyang mangyari iyon kasi hindi pa siya ng mga ito kilala ng mabuti. Nang nasa ospital na sila ay hindi na namalayan ni Shuvie na nakahawak na pala sa kanyang kamay ang kamay ni Dylan habang hinihila siya nito papasok sa ospital. At nang nasa loob na sila ng silid ay agad niyang nakita ang anak na si Eliseo na natutulog. Magdodonate na agad ako, Dylan. Imporma niya dito. Kumalas sa rin ang kanyang kamay, bumuntong hininga siya. 3 araw na may dengue si Eliseo. Sabi ng doktor na kailangan agad ng blood donor para mabilis lang ang transfusion ng dugo. Paliwanag naman ito. Titig na titig si Shuvie sa kanyang kawawang anak. May biglang pumasok sa kanyang isip na ayaw sana niyang isatinig. Wala silang alam kung sino ang tunay nilang ina. Bulong niya, napakagat si Shuvie ng kanyang labi. Isa sa rason kung bakit araw-araw ay para may bumabagabag sa kanya. Iniwan niya ang mga ito noong pwede naman niyang ipaglaban ang mga ito. Kung hindi mo lang ako pinalitan ng babae noon, Dylan. Kung hindi lang inilayo ng mga magulang mo ang sarili kong mga anak. At kung hindi mo lang pinamukha sa akin na wala na akong kwentang babae sa'yo, ay sana hindi ito nangyari. Kilala pa sana ako ng mga anak ko. Malungkot niyang mahabang pagsasalita. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Dylan. Ito ang totoong rason kung bakit galit na galit siya sa pamilyang Kalunsag. I'm sorry, Shuvie. Pinagkait namin sa iyo ang kaligayahan na maging ina ka sa mga anak natin. Pero may hindi ka pa alam. Hindi ko gusto ang ginawa ng mga magulang ko. Sila ang nagkontrol sa desisyon ko. Sila ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay galit ka pa rin. Mahabang paliwanag nito. Sa isip ni Shuvie, tama na siguro ang magpaliwanagan silang dalawa ngayon. Mas mabuti na nilang maitindihan nila ang isa't isa. Kaya hindi mo ko masisisi kung bakit galit na galit ako. Sagot naman ni Shuvie. Tumango si Dylan. Kaya gusto ko ring bumawi sa naging kasalanan ko. Sana hindi pa uli ang lahat. Gusto kong maramdaman mo na mahal pa kita. Hindi niya sinagot si Dylan. Sa isip niya na maging handa na sasabihin ito, nilapitan na lamang niya ang kanilang anak. Eliseo, sabit niya sa pangalan ng anak. Kahit hindi niyo ako kilala bilang ina niyo, ay hindi ako magdadalawang isip na kunin kayo. Kaya ko na kayong ipaglaban ngayon. Hindi na napigilan ni Shuvie ang kanyang mga luha. Mabilis ang mga yon na tumulo. Pinunasan niya agad ito. Kilala ka na nila, Shuvie. Matagal ka nang kilala ng mga anak mo. 3 taon pa lamang sila ay kilala ka na nila. Biglang pagsasalita ni Dylan mula sa kanyang likuran. Agad na lumingo si Shuvie kay Dylan habang nakakunot ang noo. Anong ibig mong sabihin, Dylan? Gusto niyang manigurado sa mga naririnig niya. Bahagyang ngumiti si Dylan. Hindi ko tinago sa kanila ang tunay nilang ina. Sinabi ko sa kanila ang totoo, Shuvie. Kilala ka nila bilang tunay nilang ina. Kumunot lalo ang kanyang noo. But they acted as if they don't know me. Yun ang nasa isip niya. Naalala niya ang mga tagpong nasa hotel sila na pinagtrabahuhan ni Shuvie. Hindi nawala ang ngiti ni Dylan. I told them so. I plan to, para hindi ka muna mabigla. Walang salita na lumabas sa kanyang bibig. Hindi siya makapaniwala sa mga sinabi ni Dylan. Please lang, Dylan. Kahit ngayon lang ay huwag ka naman magsinungaling.
Inis niyang sabi. I'm not lying to you, Shuvie. Mahal na mahal ka nila at gusto ka na nilang makasama. Pero pinaitindi ko muna sa kanila ang lahat. Paliwanag nito. Naging emosyonal si Shuvie. Mabilis siyang nilapita si Dylan at pinahahampas niya ito. Pwisit ka, Dylan. Pwisit ang pamilya mo. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ito mararanasan ng aking mga anak. Todo pa rin ang hampas si Shuvie. Walang ibang ginawa si Dylan kundi ang hayaan lamang si Shuvie na hampas ito. Kasalanan niyo lahat ng ito! Singhal pa niya. Hanggang sa nagsawa na siya, ay napaupo na lamang si Shuvie. I'm sorry, Shuvie. Dahil noon ay wala akong magawa kundi sumunod lang sa mga magulang ko. Ngunit ngayon, may kakayahan na ako sundin ang aking mga gusto. Isa yun sa dahilan kung bakit ako bumalik sa iyo. At gusto kong mabuo ko ang pamilya natin. Mahabang paliwanag ni Dylan na punong-puno ng lungkot ang boses. Sa tingin mo ba ay mangyayari pa yun, Dylan? Tanong ni Shuvie na sa tingin naman niya ay kinagulat ni Dylan. Mangyayari yun kung hahayaan mo akong iparamdam ko sa iyo ang pagmamahal ko na udot noon. Kung hahayaan mo ulit ang sarili mo na magmahal ulit, Shuvie. Sagot ni Dylan na sobrang seryoso. Magsasalita na sana si Shuvie ay biglang nagsalita si Eliseo. Daddy, sambit nito. Napatayo agad si Shuvie at nang makilala siya ni Eliseo ay agad itong napangiti. Miss Ganda, bakit ka nandito? Masaya nitong tanong kahit medyo nahihirapan ang boses. Doon na lumapit si Shuvie sa kanyang anak. Nandito ako para makita ka. Sabi ng daddy mo ay gagaling ka kaagad kung may magdodonate sa iyong dugo. Hindi nawala ang ngiti ni Eliseo. Talaga po? Tanong naman ito. Ako ang magdodonate ng dugo. Sagot pa ni Shuvie. Hindi niya maiwasang hindi mapangiti. Talaga po? Tumango naman si Shuvie. Sa minutong yon ay nagpipigil lamang ng luha si Shuvie. Daddy, pwede ko na po bang tawagin mami si Miss Ganda? Tanong ni Eliseo kay Dylan. Nanigas ang katawan ni Shuvie. Sa isip niya, ang sarap sigurong matawag na mami. Hindi nilingon ni Shuvie si Dylan, bagkus alam niyang tumango ito kasi napangiti si Eliseo. Di ba po, mami kita? Di ba po, mami kita? Tanong ni Eliseo na sobrang inosente. Tumango si Shuvie nang walang pag-alinlangan. Iniisip ni Shuvie na maganda ang pagpapalaki nito sa mga anak nila kasi hindi man lang nagalit ang mga ito sa kanya. Oo, Eliseo. Ako ang mami mo. Nauutal si Shuvie habang sinabi niya iyon. Mas lalong tumulo ng masagana ang luha ni Shuvie. Ang aminin niya iyon ay ang pinakamasarap na nararamdaman niya. Totoo nga po ang sinabi ni Daddy sa amin. Masay nitong sambit. Bumaling ang tingin ni Shuvie kay Dylan. Ngumiti si Dylan sa kanya. Hindi ka ba galit sa akin? Tanong ni Shuvie. Gusto niyang manigurado. Ngumiti ng matamis si Eliseo. Hindi po ako galit sa inyo. Sabi kasi ni Daddy na may trabaho kayo. At matagal ka na pong lumayo kasi sinasaktan ka ni na lolo at lola. Nagulat siya na ang batang si Eliseo ay may alam talaga tungkol doon. Hinaplos si Shuvie ang buhok ng anak. Babawi ako sa inyo ni Alicia, Eliseo. Gagawin ko ang lahat para maging masaya tayo. Sambit niyang may halong malalim na emosyon. Matamis na ngumiti lang si Eliseo. Sa puntong yon, kasiyahan ang nararamdaman ni Shuvie. Hindi niya inakala na darating ang araw na magtatagpo na ang kanilang mga landas. Umaayon pa sa panahon ang lahat. Pero mami, malungkot si Daddy kasi galit ka po sa kanya. Sambit ni Eliseo. Simple siyang ngumiti. Huwag kang mag-alala. Hindi ako galit sa daddy mo, okay?
Magiging kumpleto na sa wakas ang ating pamilya. Ipaglalaban ko kayo. Final na ang desisyon ni Shuvi na ilaban niya ang kanyang anak. Bibigyan niya ng pagkakataon si Dylan na iparamdam nito ang tunay nitong pagmamahal para lahat ng mga ito sa kanyang mga anak. This is her chance to make the past right. Kaya anak, magpagaling ka ha? Sabi niya kay Eliseo. Matamis pa rin itong ngumiti. Opo, para po makapunta na rin tayo sa asyenda. Itutur ka namin ni Alicia po. Matamis na ngumiti si Shuvi. Sa tingin niya ay hindi masasayang ang kanyang pagbibigay na second chance sa mga nangyari. Ito na siguro yun. Isang buwan ang matulin na lumipas. Hindi makapaniwala si Shuvi na naging masaya siya sa piling ng kanyang mga anak at talagang nagbago ang kanyang buhay. Shuvi, hindi ka pa ba tapos dyan? Excited atong mga anak mo. Sigaw ni Dylan sa labas ng kanyang kwarto. At sa loob ng isang buwan, binigyan ni Shuvi si Dylan na iparamdam sa kanya ang katotohanan sa pagmamahal nito. Dylan is doing great. Heto na ako! Lalabas na! Ang mga bata! Sigaw rin ni Shuvi. Mabilis na nakalabas si Shuvi at nang nasa labas na siya ay napahinto siya na makita niya ang tatlo na namamanghang nakatingin sa kanya. Oh, bakit ganyan kayo makatingin? Natatawan tanong ni Shuvi. Nakanganga kasi ang mga bibig ng tatlo. Ang swerte talaga ni Shuvi. Sa loob ng isang buwan, maraming nagbago sa buhay niya. Isa na ang kanyang ugnayan sa tatlong matagal lang na palayo sa kanya. Right now, they are making it right. Ang ganda ng mami natin! Sigaw ni Alicia habang nakatitig sa kanya. Para siyang sasali sa Binibining Pilipinas! Segunda naman ni Eliseo. Nang dumapo ang tingin ni Shuvi kay Dylan, kitang-kita niya na parang nagiging heart ang mga mata nito. Mga anak, sabihin niyo nga sa akin kung nananaginip lang ba ako? Tanong nito sa mga anak. Natawa na lamang si Shuvi. Hindi talaga nagsisisi si Shuvi na bigyan niya ng pagkakataon si Dylan. Hindi na sayang ang lahat dahil talagang mahal na mahal siya ni Dylan at alam niyang ganoon din siya nito. Well, hindi nawala sa kanya ang pagmamahal kay Dylan. Binobolo niya lang ako eh. Tara na nga at malik na tayo sa party. Sita niya sa tatlo. Humalik si Dylan sa kanyang labi. Nagngitian silang dalawa. Excited na yata ang mga anak natin. Sambit ni Dylan. Makikita na naman nila ang mga lola at lolo nila. Masayang sambit ni Shuvi. 2 linggo na rin ang nakaraan nang mapatawad na ni Shuvi ang mga magulang ni Dylan. Ganoon naman dapat ang buhay. Marunong ka magpatawad sa mga taong nagkasala sa'yo kasi hindi ka makamove on kung party ka na lamang may kinikim-kim. Thank you, Han. Malambing na sambit ni Shuvi nang nakapasok na sa loob ang kanilang mga anak. For what, Han? Taka naman tanong ni Dylan. Ngumiti si Shuvi. For all of this. Bahagyang lumaki ang mga mata ni Dylan. Ako dapat ang mag-thank you sa iyo eh. Giit naman ito. Ngumiti si Shuvi. Hinalikan na lamang niya si Dylan. Nang nasa loob na sila ng sasakyan, ay agad silang bumiyahe. Habang nasa biyahe, napag-isip-isip ni Shuvi na kahit hindi naging madali sa kanya ang lahat, nagkaroon ng magandang pangyayari sa buhay niya. Nandito na tayo. Masayang imporma ni Dylan na huminto na sila sa isang malaking mansyon. Tumingin si Dylan sa kanya. Excited na rin sila makita ka ulit. Tumango siya. Wala nang galit na natitira sa puso ni Shuvi. They are in good condition now. Magpapatulo pa yung mama mo ng adobo sa akin. Masayang sambit ni Shuvi. Next week ata yun. Sagot naman ni Dylan. Pagkatapos ay agad na silang pumasok sa loob. Madami ng bisita ang mga magulang ni Dylan hanggang sa sumalubong ang mga ito sa kanila. Mom! Dad! Masayang bungad ni Dylan.
Son! Masayang sabi ni Teresita. Yumakap ito sa anak at pati na rin si George, ang papa ni Dylan. Saglit lang ay dumako naman ang atensyon ng mga ito sa mga anak nila. Lola! Lolo! Sabay na sambit ng kambal. Oh gosh! Namiss ko ang kakulitan nyo. Bakit hindi nyo ko binisita? Para namang nagtatampo si Teresita. May klase kasi ang mga yan. Sagot naman ni George. Ngunit ang dumako ang tingin ni Teresita sa kanya ay agad itong napangiti. Hi darling, I am happy to see you. Walang bahid ang pagka-plastic. Ang boses nito. Ngumiti rin si Shubi. Happy anniversary sa inyo. Ngumiti rin si George sa kanya. Kapag kwan ay yumakap si Teresita sa kanya. Mabilis na silang pumasok sa loob. Agad na umupo sila sa lamesa na para sa kanila lang. Ang yaman talaga ninyo, namamanghang sabi ni Shuvi. Dahil sa kasipagan ng papa ko. Proud na sagot ni Dylan. Mayaman naman na si Dylan dahil masipag din ito. Isang bilyonaryo at matalino rin. At hindi lang yun, sikat pa ito sa buong bansa. Ang bilis ng panahon, ano? Wika ni Shuvi kay Dylan. Humawak si Dylan sa kanyang kamay. Wala na sa kanilang tabi ang kanilang mga anak. Nakipaglaro na ang mga ito sa mga bata. And we should keep on moving forward. Sambit naman ni Dylan. Humalik pa ito sa kanya. Madaming naganap sa party. Masaya ang lahat dahil may pasopresa ang mga magulang ni Dylan. At ngayon, tawagin natin ang nag-iisang anak ng mga kalunsag. Walang iba kundi si Dylan Kalunsag. Malakas na anunsyo ng MC. Nagpalakpakan ang lahat. Tumango si Shuvi kay Dylan. Nang nasa stage na si Dylan, ay may hawak na agad itong mikropono. Nagsalita na agad si Dylan. Sinabihan ako ni na mama at papa na magsasalita raw ako. Pero hindi pwede na tungkol sa kanila. Sabi pa nila na alam nilang may sasabihin ako at itong gabi na ito ay hindi lang para sa kanilang anibersaryo. Biglang tumitig si Dylan sa kanya. Napatitig na ni si Shuvi dito. Habang ginagawa ni Shuvi yon, mas lalong lumalalim ang pagmamahal na nararamdaman niya para kay Dylan. Kaya gusto ko lang i-anunsyo sa lahat na 5 taon na ang nakalilipas noong nagkaroon ng malaking problema ang pamilya namin. Everyone knows. To make the story short, maayos na ang lahat. Gusto ko lang sabihin na kompleto na ang pamilya ko. Han, Shuvi, ang gabi na ito ay para sa atin din. Nakangiti si Dylan habang sinasabi iyon. Nagpalakpakan ang lahat. Sa puntong yon ay hindi mapigilan ni Shuvi ang kanyang mga luha. Sa lahat na nangyari sa buhay niya, ngayon na lamang siya ulit sumaya. Simula noong bumalik si Dylan sa buhay niya at ng kanyang mga anak, natutuhan niya maging masaya ulit. Thank you, Mom and Dad, for all the things. Hindi man naging madali sa atin lahat, at least ngayon ay nagkaayos sa tayong lahat. Huling sabi ni Dylan. Muli na namang nagpalakpakan ang mga tao. Hanggang sa nasa harapan na niya si Dylan ay napatayo na lamang si Shuvi. Agad niyang niyakap si Dylan. I'm surprised. Masaya niyang sambit. Hinalikan siya ni Dylan sa noo. Kapag kwan ay hinila siya nito palabas sa mansyon. Saan mo naman ako dadalhin? Tanong pa ni Shuvi na nagtataka. Hindi na muna sumagot si Dylan. Dinala siya nito sa likuran ng mansyon kung saan ang swimming pool. Dito na muna tayo para masolo natin ang moment. Pagsasalita ni Dylan. Ano namang gagawin natin dito? Taka naman yan tanong. Gayunpaman ay mabilis siyang niyakap ni Dylan. Kumunot ang noo ni Shuvi nang marinig niya ang higpi nito. Han, bakit ka umiiyak? Taka niyang tanong. Kumalas na muna sa yakap si Dylan. Nagpunas ito ng mga luha. Ngayon lang ulit niyang nakitang umiyak si Dylan. Masaya lang ako, Han. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari ngayon sa buhay ko. Akala ko ay susuko ko na lang ang lahat.
may magandang patutunguhan pa rin pa ang mga kahilingan ko sa Panginoon. Paliwanag nito. Hindi niya maget si Dylan kung tungkol naman ito sa kanilang nakaraan na pag-usapan naman na nila yun. Pinagsasabi mo dyan, ayos naman ang lahat, Han. Ang drama mo talaga. Sita niya dito. Ngunit biglang hinawakan ni Dylan ang kanyang magkabilaang kamay. Titig na titig din ito sa kanya. Hindi niya may iwasang mapatitig dito. Hindi, Han. Gusto ko lang magpasalamat sa pag-unawa mo sa akin. Gusto ko lang ulit magpasalamat sa iyo kasi napakabuti mong tao para patawarin pa ako at ang aking mga magulang. You have been through a lot. Ang dami mong naranasan at heto ka, masaya at maunawain. Paliwanag nito. Napangiti na lamang si Shuvi. Wala naman na akong ibang gagawin pa kundi ang magpatawad, di ba? We deserve to move on, Han. We deserve to be happy. Muling yumakap sa kanya si Dylan. Humalik-halik pa ito sa kanyang noo. Hindi ko sasayangin ang pagkakataon na ito. Malaki ang pasasalamat ko sa iyo, Han. Malambing nitong bulong. Tumango-tango si Shuvi kapag kwan ay hinawakan ni Dylan ang magkabilaan niyang pisngi. Nagtitigan na naman silang dalawa. Ang mga mata ni Dylan ay para siyang kinakausap. Ang gwapo talaga ng lalaking to, sambit ni Shuvi sa kanyang sarili. Han, I want to spend the rest of my life with you. I want to spend it traveling, enjoying, and be happy all the time. Isa na lang ang gusto kong hingin sa'yo. Sambit nito sa mahinang boses. Kumunot naman ang noo ni Shuvi, pero hindi niya napigilan si Dylan na biglang lumuhod ito sa kanyang harapan. Dylan, anong ginagawa mo? Taka niyang tanong, pero ngumiti lang sa kanya si Dylan. May kinuha itong maliit na box sa bulsa. Han, madami akong kasalanan sa'yo. Iniisip ko na siguro hindi ko deserve ang kapatawaran mo. But you have a good heart. Kaya Han, gusto kong marinig kung pwede ba. Hindi nito tinuloy agad ang sasabihin. Binuksan muna ni Dylan ang maliit na box. Katulad ng kanyang iniisip ay isa nga yung singsing. Napatakip siya ng kanyang bibig. Nagpipigil din siya ng kanyang mga luha. Han, will you be my wife forever? Will you marry me? Sunod-sunod na tanong ni Dylan. Hindi agad nakasagot si Shuvi. Hindi siya makapaniwala na magpropose sa kanya ngayon si Dylan. Wala naman kasi siyang nahihimigan na kahit na ano. Malakas sa kumabog ang kanyang dibdib. Nanginginig sa saya ang kanyang kamay. Dylan, sambit niya sa pangalan nito. I'm sorry. Dahil sa kanyang sinabi, ay biglang nalaki ang mga mata ni Dylan. Pero ngumiti siya. I'm sorry. Kasi mag-oo ako. Masaya niyang patuloy. Muling lumiwanag ang mukha ni Dylan. You said yes? Paninigurado ni Dylan. Tumango si Shuvi habang nakangiti. Mabilis sa inilagay ni Dylan ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo na ito at mabilis sa yumakap sa kanya. Hindi ako makapaniwala, Han. Akala ko hindi mo ko tatanggapin. Sumbong nito. Kapag kwan ay biglang narinig ni Shuvi na may nagpalakpakan sa kanilang likuran. Nalaki ang kanyang mga mata na mapalingon siya at nakita ang mga anak nila. Ang sweet naman! Masayang sambit ni Alicia. Natawa na lamang si Shuvi. Nakapag-video ba kayo? Tanong naman ni Dylan. Kakonsyaba pala niya ang dalawa. Oo naman po, Daddy. Ang ingay niya ni Alice sa'yo eh. Gusto na niya sumigaw na kiss daw. Sumbong ni Alicia. Nagtawa na silang dalawa ni Dylan. Saglit lang ay hinalikan siya ni Dylan ng isang marupok na halik. Walang katumbas ang halik nito. Pagkatapos ay lumapit sa kanila ang dalawa. Kayo ha? Kaya pala bigla na lang kayo nawala? Sambit ni Shuvi. Kinurot niya ang pisngi ng dalawang anak. Naghagikikan lang ang dalawa. Hindi ako makapaniwala, Han. Totoo ba talaga to? Hindi lang ba ako nananaginip ngayon?
Paninigurado ni Shuvi. Tumango si Dylan sa kanya at muli siyang hinalikan. Kapagkuan ay hinila siya nito pabalik sa loob ng mansyon. Teka lang! Ang mga batahan! Reklamo ni Shuvi. Ayos lang kami, Mami! Tugon ni Eliseo. Sumunod lang ang mga ito sa kanila. At nang nasa loob na sila ng venue ng party, ay agad na napatingin sa kanilang dalawa ang mga tao. Nagulat si Shuvi. Ano mayroon? Tanong niyang pabulong kay Dylan. Congratulations! Sigaw ng mga ito. Ngumiti lang si Dylan sa kanya. Alam nila ang nangyari? Tanong ni Shuvi. Tumango si Dylan. Tinuro nito ang LED TV sa harapan kung nasaan ang stage. Kitang-kita niya ang kanyang mga anak na naglalaro sa kamera. Naka-live tayo kanina. Sambit ni Dylan. Napakurot na lamang si Shuvi sa braso ni Dylan. Ikaw talaga? Singhal niyang pabiro, pero hinalikan siya ni Dylan. Sa minutong yon, masaya si Shuvi na maraming nakakaalam na engaged na silang dalawa. Mabilis man ang mga pangyayari ay sa tingin niya tama naman yon. Congratulations, Mom and Dad! Sabay na sambit ni Alicia at Eliseo sa kamera. Nagtawanan ang lahat dahil nasa likuran lamang nila ang mga ito, pero nakikita rin nila sa LED TV. Ang kulit nyo? Mana kayo sa daddy nyo? Sita ni Shuvi. Wala nang ibang hiling pa si Shuvi. Ang matagal niyang minimithi na makapiling muli ang kanyang mga anak ay natupad na. They came in a mysterious way. Talagang ang daming alam ng tadhana. Uwi na tayo. Sambit ni Dylan. Tumango siya. Parehas silang alam kung ano ang tunay na kahulugan nun. Ang labis sa kasiyahan ni Shuvi ay nag-uumapaw. Hindi man naging madali ang lahat para sa kanya, may nangyaring hindi niya inaasahan. Bumalik si Dylan at naging maganda ang kanilang pag-iibigan. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam! Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, oo.